Today we pause at the table with Jesus and his disciples in Luke 22 verses 14 to 22. Let's listen to the narrative and discover what this meal means for us. When the hour came, Jesus reclined at the table and he said to them, "I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer." He took bread, gave thanks, broke it and said, "This is my body given for you, do this in remembrance of me." In the same way, after the supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." First, eagerly desired. Jesus' intentional design to meet at this moment, initiating a new kind of fellowship. Second, bread and body. A sign of Jesus' sacrifice, his physical life given for others. Third, cup and new covenant. Not just a ritual but a personal renewal of God's promises through Jesus' death. Fourth, poured out for you, personal, costly love, moving from a historical event to a present invitation for every follower. This passage reframes the meal as a memory with ongoing impact. It's about identification with Christ's suffering and anticipation of his return. The table becomes a sign of commune, a shared life with Jesus and with one another in the community of faith. So how should we respond? Approach the table with gratitude, examine our commitments, and live in the spirit of Jesus' self-giving love. If you're joining us for the first time, you're invited into this community feast. Receive, remember, and respond with love. Puro tadre may reliyon. Lain-lain ang aton mga reliyon. Pero allow me sa pag-review sa historical background. Eucharist originated from Jesus. Why ni nag-original sa reliyon? Last Supper with his disciple during the Passover, when he took bread and wine, identified him with his body and blood. And instructed the disciple to do this in remembrance of me. Luke chapter 22:19 up to 20. The New Testament letters especially, Paul described the community ongoing practice of the meal in worship sitting. Early church practice in the first century, the Eucharist was central to the Christian worship, not only a part of their worship. I would like to have an emphasis. The Eucharist was central to the Christian worship, not only a part of their worship. Anong aton karon mga service? Entonces, paaman ang Holy Communion. But in the historical background, basahan nimo ang book of Acts, you will be enlightened nga hindi ni parte sa service, kundi amo gini ang ila service. Propaganda to na gini. Because salvation is a historical fact. And that historical fact is the history of Christ and the cross. No experience can substitute of that historical fact. And every experience and revelation must be measured by that historical facts. Amo ni ang kagkon padayuno na to. Allow me sa historical background. Eucharist from Greek Eucharistin, to give thanks. Ang gitawag gali ang Holy Communion kun Eucharist kag Last Supper amo ni paghatag sing pagpasalamat. Pagpakan nato naging. Ito says sa Thanksgiving celebration imo makita ginalaw sa Ginoo nga diin hindi namon paglaktawan tungod kay ang gitawag gali Holy Communion is part of giving thanks. Often described as an explicit act of giving thanks to God for creation, redemption in Christ, and the ongoing celebration of the church. Everybody say amen. Kagdayon, theological meaning across the action. Catholic.
unorthodox. Ano ang ila paglantaw sa Holy Communion kag sa Eucharist? Kung ari ka, kung Katoliko ka, amo ni imo panglantaw. The Eucharist is the primary vehicle of thanksgiving that also communicate grace. Amo ni ang sa Catholic kag sa Orthodox. Kagda yun, ano pa? Lutheran. Ang grupo nga pundar ni Martin Luther. Thanksgiving is central in the will confirms God's promises and grant grace through faith with thanksgiving as the fundamental posture of the believers. Entonces, ang Catholic, ang Orthodox, makita ang Lutheran, nagapati nga ang Holy Communion is an expression of gratitude. Lapakan na ito na Ginoo. Kag sa namalandong ko sini, amo ni kong kaisa, ang nadula sa aton celebration. Kag dayon, ano pa? The Reform and the Presbyterian. Ano ang ila panglantaw sa gitawag nga Holy Communion? Thanksgiving is essential but emphasize is on covenant faithfulness and remembering the gospel. Tusis nga, kagdayon, arap pa. Di Anglican. Para sa Anglican niya, prayer of consecration and thanksgiving in the liturgy from ground, the act of praising God for the benefits of Christ's redemptive work within the broader patterns of praise and thanksgiving and obligation. Dayon, ang evangelical kag mga Baptist, ano ang ilang panglantaw sa Holy Communion? Thanksgiving is still central, often formed as gratitude for Christ's atonement for the believer's new life in Christ. They were all in common. Nga ang gitawag Eucharistic celebration is an expression of gratitude. Palapakan na ito na Ginoo. Everybody say, nga gratitude. Tungod kay, kung imo tan-aon ang Biblia, sa dira nga mag-uyat ka sa tinapay ka, mag-uyat ka sa kopa. Kinalamahibalo ka, you must look backward. Lantaw ka sa nagligad. Kag kung lantawon mo ang nagligad uton, masugot ka kasi hindi, if you are honest and sincere, hindi ka mangin Kristohanon kung way nagpalansang sa cross. Everybody say, hindi ka mangin subong karon kung way isa nga naghatag sa iya lawas, kag paagay si adugo agud maluwas ka. Entonces, sa mag-uyat ka karon, imo makita, you must look backward. Anong hambal sa mga gitawag yung mga magbabalak nga Cebuano? Ang dili mo mulingi siyang gihalinan, gigikanan, hindi kalambot siyang adtuan. Entonces, in Christianity, always, gitawag nga magdumdum ka, diin kahalin. Everybody say, maglantaw ka, nga nagkristohanon ka, tukay maisa nga nagpakamatay para sa iyo. Dayon, looking forward, maglantaw ka sa unahan, nga ining napatay, gilubong kag nabanaw, way nagpabilin sa sining nga kalibutan. Nagkayab siya, kag siling pa, mabalik siya sa pila ka adlaw. Kag dayon ang hambal ni Apostol Paul, sa paghimo niyo sini, ginamantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo, kag hindi lang ang iya kamatayon, kundi ang iya pagbalik. Lakpakan na ito na Ginoo. Kag I would like to use the illustration, a specific illustration. Kamu may mga salakyan. Kung magpungko kasi mo salakyan,
wa nimo ginapabayai ang gitawag side mirror. Tungkol kay ang side mirror, amo nang gitong espiho nga magsugid sa imo na agyan kag sa nagsunod sa imo. May gitawag ka nga front mirror nga agod nga makalambot ka sa imo destiny. Pero dira sa imo may mirror nga kon imo makita, dira sa sina nga mirror makita mo imo kaugalingon samtang kagadrive. Ang Holy Communion, hindi lang pagdumdum sa imo nagligat, hindi lang paglantaw sa imo palaabuton, kundi paglantaw sa imo kaugalingon. Ano ang ginhimo sa Ginoo say? Palpakan na ito na Ginoo. Kung malantaw mo imo kaugalingon, hindi gid malikawan ang pagpasalamat. Ito kay magpadumdum ini sa imo nga ginkuha ka sa kasalanan. Ang mga tao nga din imo makita sa prisuhan, ang mga tao nga ra karon nga nagapinal dira sa hospital, imo makita isa ka sa ila kun way naluoy ang Ginoo kag wala ka dire. Palakpakan nato na Ginoo. Pero tungod kay ang Ginoo puno sa grasya, ang Ginoo puno sa kaluoy, puno sa paghigugma, imo makita iya gitanyag ang iya kaugalingon sa imo kagdayon. Iya kagi-arrange, iya kagi-bag-o, kagdayon. You are a brand new creature. Amo nang pinakatahom sa sini nga gitawag niya celebration. Pero allow me, because imo makita nakasaad na ko nga hindi gini magdugay. Makanto ta sa specific nga diin imo makita resulta kag akon kamo gipangabay nga kung namati ka nakaintindi, hindi ka madlok sa papartik. Pero kung way gadi ka namati, kag way ka naintindihan, with honesty, I will discourage you to partik. Tungod kay hisgutan na kung karon, ang pinakaimportante nga bahin sa sini nga gitawag ya selebrasyon. Kung way ka namati, hindi ka. Hindi ka gid magdir sa. Pero kung namati ka kag nakaintindi ka, hindi pagpugni ang imo kaugalingon, hindi pag i-discourage ang imo kaugalingon, kay karon nga panahon gusto ang Ginoo maghatag sa imo sa mga butang nga way nimo nabaton. Palakpakan nato na Ginoo. Makanto kita. Ang Genesis Kapitulo 3, versikulo 7. I would like to gitawagan din nga Genesis tungod kay sinugdanan. Sa dira nga nagkaon sila sa fruit of the forbidden tree. Nagkaon sila sa gidili sa Ginoo sa ila. Ang humble sa Biblia, then the eyes of both of them were opened. Sa nagkaon sila, sa natapos nila kaon insigida nga nagbuka ang ilang mga mata. Kagdayon, and they knew that they were naked. Nagbuka ang ilang mata, kagdayon, nakita nila ang ilang kaugalingon nga hubo. Utod kagabihan, dari ko nakahibi sa imo. Before gali nga nakakumitar sing sala, ang aton mga ginikanan sa garden sa Eden, hindi sila conscious sa ilang bodily needs. Tungod kay ang Diyos, nga ilagin pukusan, amo ang nagsagod, bisan pa sa ilang mga bayo. Hindi sila conscious sa ilang pagkinahanglan. Wala sila pakialam sa supply nga diin, ila gitawag iya, ila i-enjoy. Tungod kay ang isa nga ila gipukusan, amo ning isa nga nagsagod sa ila, hindi lang spiritual, hindi lang psychological, kundi gitawag physical. Pero after gagid kaon nila, nabuka ang ila mata.
Kag nakita nila nga nangin waay-waay, nakita nila nga din, nakita nila nga ang ila focus, na-aware sila nga may masakit na sila. Na-aware sila nga may limitasyon na ang ila pagtinir sa sini nga duta. Na-aware sila nga din, imo makita ang kakulangan na sila. Kabalubla ka mo makauturan. Nga pagsugata naton sa aton pagkinanglan sini nga crisis. Hindi pagsigitan tanaw sa aton kapasidad. Hindi pagsigitan tanaw sa aton ikasaran. Kaya kung sigit na tanaw sa aton ikasaran, masugot ka kag si hindi, ang imo makita ang kakulangan kag ang wala sing gahom nga diin ara sa imo nga makahil. Tungod kay ang sala iya, ang word nga gitawag iya, ang word nga sala will produce weaknesses. Kag dayon kung imo makita iya ang word nga weakness, kung imo lang taon, nagkahulugan ni infirmity. What is infirmity is all about inability to produce result. Inability to produce result. Kag kita nga mga pastor, Kristohanon, imo makita bisan sino, imo makita nakabatyag nga din ang aton gitawag pagpangabudlay, ang aton gitawag paghimakas, hindi basta sa pagsugata sa aton pagkinanglan because of the word infirmity. Everybody say amen. Sa dira nga gibuksan ang ilang mata, nakita nila sino sila. Kagdayon sa nakita nila ang ila sitwasyon, imo makita iya, nangin limitado sila. Nangin hindi sila dumalayo. Ila naintindihan nga nagmasakit sila. Naintindihan nila nga nalayo na sila sa presensya sa Diyos. I would like to, in the biblical nga pagtuon, there is a principle of comparison and the principle of contrast. Makato kita sa tugkay aton gini sa San Lucas. Sa 31, right? Balik sa 30. Now it came to pass. Kabalo balak kamo nga ini amo ang gitawag duha ka disciple dito sa Emmaus nga sa post-resurrection appearance ni Christ, giupdan sila ni Christ. They were really discouraged. Nakig-upod si Christ sa ila. Kagdayon ang kasaysayan, imo makita kung imo tan-awon, these two disciples invited the Lord Jesus Christ to abide with them. Giimbitar siya. Kay murikta ang tani Ginoo pero giimbitar siya. Kagdayon imo makita amo ning natabo. Burnout? Ang natabo amo ni. Sa dira nga gipihak-pihak na nag-upisit na si Christ sa Holy Communion. Sa dira nga gitipik-tipik na kagipangamuyuan. In the principle of comparison, nabuka ang ilang mata. Kag ang ila nakita ang reality sa pagka manluluwas sa Ginoo. Lapakan na ito na. In the principle of comparison, pareha sila nga nag-open sa ilaw. Mga mata, nagbukas sila mata. Gibuksan ang mata ni Adan kag ni Eva. Pero ang nakita, nangin conscious sila na-aware sila sa ilang pagkinahanglan. Na-aware sila sa ilang kakulangan. Kagdayon, ang ilang kakulangan, iko from generation, hangtod karon sa sininga panahon.
Pero ari, ginbuksan ang ila panulok kag nakilala na si Ginoong Kristo. Gali ato. Utod, sa siningat ng Thanksgiving, ang akon pangamuyo, nga mabuksan ang aton mata, sino ang aton gialagad. Plagpakan na ito na Ginoo. Ang akon pagpangamuyo, sa sining at Thanksgiving, nga sa pag-uyat mo sa tinapay kag sa kopa, ikaw nga nag-uyat, siguro ko nga may problema ka. Nagkadto ka diri, siguro nagapalakpak ka lang, nagakadlaw ka lang, siguro mag-enjoy ka karon, pero within sa sulod mo, may gibalon ka nga man kasakitan kag problema. Because you are bodily conscious. Hindi na ito ni malikawan. Amok kita na. Pero ang pangamuyo na kon utod kagabihan. Sa sini nga sitwasyon. Mabukas ang aton mata kag makita naton kaangay sa sini nga disciple. Nakita nila si Ginisus kag si Ginisus amo ang sabat sa tanan nila nga problema. Siya ang solusyon. Sa sining katapusan sa kapanahonan, religion is not a solution. If you make him kung ang makasasala, himuon ni mga religyoso, he will become a religious sinner. Yes. Kung ang edukado nga tao, himuon ni mo, imo makita iya, imo tudluan sa reliyon, he will become a clever sinner. Everybody say, pero kung bisan sino man nga tao nga naglunang sa problema kakasalanan, kung buksan na gani sa Ginoo ang imo panulok, hindi na nimo makita ang problema, makita na nimo ang manluluwas kag amo ang solusyon. Everybody say na. Kag ang pinakadako nga pagpasalamat nga imo matambungan sa bilog mo nga kabuhi, sa sini nga gitog sitwasyon, tani makita mo ang Ginoo. Kung ikaw isa ka Kristohanon, makita mo nga ang Ginoo nagkinahanglan sa imo pagdaig. Tani kung ikaw isa ka Kristohanon, makita mo ang Ginoo nga nagkinahanglan sa imo pag-alagad. Tani kung ikaw Kristohanon, makita mo nga din imo makita gibakal ka na sa isa ka bili kag himayaon na nimo ang Dios sa bug-os mo nga kabuhi. Everybody say. Kung ikaw isa ka makasasala, makita mo tani ang Ginoo sa sini nga sitwasyon nga ikaw ginpatawad, magagawa ka diri hindi kay busog ka lang, magagawa ka diri nga malipayon tungod kay ginpatawad na ang imo sala. Kung ikaw may pagdumot sa imo gitong isig kataw, magwa ka diri kag malipayon ka nga magsiling, utod gipatawad ta nakatungog kay nakabati ko nga din ang Ginoo gali amo ang solusyon sa akon bitterness, sa akong gitong kaluyahon, sa akong infirmities, sa akong tanan nga mga kakulangan, kag na-encounter na nako ang Ginoo, kag siya gali ang solusyon sa tanan. Kag amo nang pagpasalamat nga tubo. Makadto kita, allow me sa pagtakop sini. Gusto na kon nga ang desidido gid lang. Way ko gaagni gid sa tanan nga magpartik gid. Ang akon lang gikalipayan na tani may mga tao diri nga diin nakaintindi kag ako nagapati kung makaintindi magpauli ka nga diin may kataway sa imo kasing-kasing. Pagpakan na to na Ginoo. Pero allow me sa pag-close ini tungod kay sa aton kwan, it is only an exhortation. Ang humble diri, especially sa mga pastor, you are so familiar with this passage.
Siling pa niya diri, akon basahon, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. I would like to repeat it because repetition is necessary. Kay amo ning problema sa organized nga traditional nga religion, waay ni gihatagan sig emphasis. Kagdayon sa consequences nga matabo, imo makita ya manghinaw ang oppositing minister. Pero si Apostle Paul, one of the brilliant preacher of the Word of God, giklaro yan eh. Siling pa niya, busa ang mukaon sa tinapay sa Ginoo ug moinom gikan siyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. In the principle of contrast, hindi gali ni nga seremonyas para sa tanan. Ang problema sa tradisyonal nga religion, gihimo ni nga para sa tanan. Hindi gali ni para sa tanan. Para lang sa worthy nga mga tao. Kagdayon, ang hambal diri, busa kinahanglan nga ang matag usa mag-usisa siyang kaugalingon. Entonces, to become worthy sa pag-ambit sa sining gitog, tinapay kag kupa sa pagpasalamat, kinahanglan mag-usisa ka. Everybody say, usisaon mo ang imo kaugalingon. Amo na nga ang templo sa Judaism, isa sa mga parte sa altar diin gatindog ang mga pare. May gitawag halo nga porsyon. Nga sa dira magkuan sila, mag-opposite sila, magatindog sila nga may pagdumdom nga diin wala sila sing unod at tubangan sa Dios. Imte sila tubangan sa Dios. Kagdayon, isa ni kagitong pundasyon nga ang Ginoo magapuno sa ila sa mga butang nga bagay ila gikinanglan. Propaganda to na Ginoo. Ito sis, ang pag-usisa gali. Amo ni paghawas sa tanan nga ara sa imo tagipusoon. Kung ikaw madinumtanon, amo ning paghawa sa imo pagdungot. Kung ikaw gitawag yang hakog, amo ning paghawa sa imo paghakog. Kung ikaw wala nagamatutom sa pagpangamuyo, amo ning paghawa sini tanan. In order to become worthy. Tungod kay kung ini nga mga butang indi dilon sa Ginoo, ang hambal dire amo ning rason nga damo sa inyo ang masakit. Damo sa inyo ang nangaluya, kagagiban sa inyo nagkaramatay. Kag amuning rason nga din imo makita iya unexplained nga mystery sa Holy Communion. Tungod kay ang negative lang ang gipukusan. Everybody say amen. Ang negative aspect lang ang gipukusan. Wala tanduga ang positive nga aspect. Tungod kay ang hambal diri sa Biblia, pero kung ginausisa tang aton kaugalingon, hindi na ta paghukman. Entonces, kung hindi ka paghukman, sa loob kontras, hindi ka na makaagom sa kaluyahon, hindi ka na makaagom sa gitawag ya silot sa balatian, kag you will experience a long life. Pagkano ito na Ginoo. Everybody say man. Tungkol kay ang hambal sa Biblia, kung ginausisa mo ang imo kaugalingon, you can experience a positive
in the law of contrast. Imbis balatian, imbis kaluyahon, imbis gitog premature death, imo makita iya, if you stand worthy in the presence of God because of the grace of God. Sa nagatindog ka sa kaluoy sa Dios, sa grasya sa Dios, sa magigugma sa Dios, imo makita, ining gitawag iya negative nga effect sa mga unworthy tungod kay gisunod nimo ang pamaagi. You can experience nga diin imo makita siguro wala pa nimo na experience sa imo bilog nga pagkatao. Hindi na ko gitawag yan nga makon. Hindi na ko magpadugay pa. Si Martin Luther, nagwa siya sa doctrine of transubstantiation. Way sa gapati nga ang officiating minister sa mga muyo, ang bino, ang gitawag ang tinapay, will be transformed to the real body and blood of Christ. Pero nagapati si Martin Luther sa gitawag consubstantiation. Paliw. Ano ning consubstantiation? Ara? Lutheran doctrine of the mode of Christ's presence in the Eucharist. Nga sa makaasa ka tungod kay sa kasi gitawag niya Eucharistic ceremony ngang imo tagipusoon gigutom kag giuhaw sa presensya sa Dios. The very presence of God is really real dira sa imo personalidad. Pagpakan nato na Ginoo. The divine substance, arya? The divine substance coexisting with the substance of the bread and wine. Coexisting with the substance of the bread and wine. Ito sis, kung imo makita iya, mahinulsulon ka, mapainubsanon ka, you will strip of all nga diin maluyagan sa Diyos. Sa pag-uyat nimo sa tinapay karon, kapag uyat nimo sa kupa, gitawag the divine substance coexisting with the substance of bread and wine. It is called sacramental union. Christ is truly present. Palpakan na ito na Ginoo. Amo na yung gihandom na kunutod kagad. Smith Wigglesworth, anong sekreto niya nga pila ka tawo ang nabanhaw sa iyang ministry? Sa gi-interview ang iya apo nagsiling nangin subong sina si Lulo tungod kay sa presensya sa Dios nga nagputo sa iya samtang naga-ministry siya tungod kay adlaw gapartik siya sa Holy Communion. Everybody say amen. It is called a sacramental union. Christ is truly present in, with, and under the bread and wine. Aton bala pang duhaan? Ano ning word nga in? Envelope and the influence of. Symbol ni, emblems ni, pero ang importante sini ang presensya sa gisimboluhan nga mo ang anak sa buhi nga Dios. Pagpakan nato na Ginoo.